baba ng cholesterol. Dito lang to sa may marketplace sa lugar na. Favorite budget. Cellphone number? Same day reconnection naman po yun. Bukas pa po yung ano natin. Ay, hindi na siya abot today. Oh mga darling, welcome again to my channel. We're back in Cavite. And ang ganda ng bungad natin here dito sa Cavite dahil pag uwi po namin mismo is naputulan kami ng tubig. Nakaka-stress talaga. Pag uwi namin dito around 10 PM na, tulan kami ng tubig. Nagulat kami kasi wala naman kaming na-receive na disconnection and bill. So wala akong choice, pinuntahan ko siya sa office doon sa May Molino. Sobrang layo guys. Bumiyahe ako ng alas 8 ng umaga. Sobrang init para mabalik sana agad yung tubig namin. Kasi sobrang stress talaga at hassle kapag walang tubig. Alam nyo naman yan. Tubig namin guys, by the way, is basic water. So pinuntahan ko dun sa office and of course, nagtanong na din ako kasi sabi ko nga yung concern ko na bakit either dadating sa amin yung bill namin, may disconnection ng kasama or kahit walang disconnection. Kasi dito guys, wala silang minimum or maximum. Basta hindi mo babayaran yung isang buwan, putol agad. Like sa Meralco, di ba yung sa Meralco is around 2,000 pesos below, hindi yun magpuputol. Pero sa kanila guys, hindi pwedeng tumagal talaga. Pag sinabi nilang putol this date, putol this date. Wala kaming na-receive na disconnection kasi nga, I don't know, baka dahil sa vacation din kami nung time na yun. Pero ayun nga, pagbalik namin dito, nakalak na yung tubig namin. So sobrang hassle talaga. So, wala akong choice. Pumunta ako dun sa office, nagbayad ako ng 1,500 kasama yung reconnection fee dun. And also, tinanong ko na din na ang sabi pala nila, ang start ng billing is every first week of the month. So basically, dumadating dapat yung bill namin is first week of the month. For example, ang nakalagay doon sa date is April 7 pa dapat yung bill dumating sa amin. Pero wala nga kaming na-receive. Ay, sobrang sabi ko, I don't get it na bakit ganyan. Tapos dadating sa amin, yung resibo lang pala yun na binayad ko sa GCash. Is may kasama ng disconnection. Ayun lang. Tapos na-stress pa ako kasi ang bilis nilang magputol ng tubig. Pero nung papareconnect na, maaga ako pumunta doon guys, hindi na daw aabot. Parang 10 AM pa lang yun or 9 AM, hindi na daw aabot. Tapos nabalik nung kinabukasan yung tubig namin. Ngayon lang, ngayong 12 noon lang. So, ewan ko. Ayoko naman nang i-stress yung sarili ko doon. Pero, ayun nga, hindi ko lang mag-get. Comment down below kung ganun din ba yung na-experience nyo sa basic water na sa billing wala kayong marireceive. Tapos pagdatanggap nyo, surprise! Meron na kayong putol! Yung mga happy hormones ko dun sa beach na wala siya agad. Pero na-enjoy ko ang aming Puerto Galera trip. I hope na na-enjoy nyo yung vlog din natin guys. Pero back to reality, we need to kayod again. So, I ordered for our lunch today is chicken kaarage with a lot of veggies. Super fave ko nito guys. Sobrang sarap. Dito lang to sa may marketplace sa lugar namin. Ready to explore? Get up to 10% off. Balik kahapon yung rest day ko, pinaka-rest day ko talaga. Lilipo tayo dito sa Siargao. At Yan po ako basket.
Paper bag check. Ano ito, paper ko pala. Kapunit. Walang silbi na malalaglag din yung mamaya. So, kakauwi lang namin from Dali at nag-grocery kami dahil meron ako mga gustong lutuin na pagkain, which is ang lunch namin today ay sweet and sour chicken. Dahil nagkikrave ako nung sa Chowking dahil super sarap doon. So, bumili ako ng chicken breast and dapat ito lang talaga yung bibilin ko pero napabili na din kami ng mga iba katulad ng favorite ni Mama na marinated bangus. Meron din tayo dito pang fried rice, mixed vegetable. Tapos, meron din tayong beef giniling. This time, beef yung binili ko para maiba naman. Actually, plan ko kasi talaga isa-shawarma to. Kaso wala kasi kaming veggies, wala kaming to baka ihalo ko na lang sa spaghetti to or giniling na ulam. So, di ko din sure. And isa pa, dahil sobrang hilig ko talaga sa sweets, pero gusto ko ng healthy, bumili ako nitong ganito sa Dali. May ganito sila, itong frozen strawberry and, ay, tumulo, frozen blueberry. So, super mura lang nito. So, masarap to pag inaluan ng yelo, tsaka ng mga milk. And bumili din ako ng burger patty. Ayan, dahil gusto ko mag-burger steak. Tapos ang favorite namin ni William na nori. Bumili din ako ng para sa akin na Del Monte. Ayan, para pampababa ng cholesterol. And of course, favorite ko din yung kimchi nila. Super sarap nito, guys. I swear. And bumili din si William ng Yakult Probiotics para sa kanyang hemorrhoids. So, yun lang naman yung mga pinamili namin. Tapos ito, Mang Tomas, dahil masarap to sa fried chicken. So, ayun lang naman yung mga pinamili namin dun sa Dali kanina. Pero today, magluluto ako ng aming lunch, which is ang chicken sweet and sour. So, let's go. First step sa ating sweet and sour chicken, i-marinate nyo lang muna yung breast na part ng salt and pepper. And then, sa may breading naman, salt and pepper lang din. Lagyan nyo ng cornstarch para mas ma-crunchy. So, ipi-fry lang natin siya ng very, very light. Then later, yung sauce naman yung gagawin natin para sa ating sweet and sour. Sana nakalasa niyo yung Chowking kasi super favorite ko talaga yung sa Chowking. So, try naman natin gawin dito sa bahay. So, ito yung nalagay ko na sa mga harina. So, 2 batch sila kasi hindi sila kasha. And the most important ingredients ng ating sweet and sour para maging sour siya is itong pineapple tidbits natin and red bell pepper. And then, titimplahan natin mamaya. So, papakita ko sa inyo yung measurement. Nakita ko lang dito sa TikTok and mukha siyang masarap and madami kasing likes. Kaya yun yung ginaya ko. Sa habang pina-fried natin ang ating chicken, ngayon naman gagawin na natin ang ating sweet and sour sauce. So, ito, ihiwalayin nyo lang yung pineapple sa mismong juice niya. Tapos yung juice, yun yung ihahalo natin sa sauce. At titimplahan natin siya ng mga sumusunod. Charing. So, ihiwalayin nyo lang yung juice. Dahil ito ang magpapaasim ng ating sauce later. Then, maglalagay din tayo ng kahit anong ketchup. Kung anong ketchup meron kayo, pwede nyo ilagay. So, maglagay lang tayo. Tansya-tansya lang to guys, wala tong measurement. Alam niyo naman tayo. Kung sa tingin niyo okay na siya, okay na yan. Tapos lalagyan din natin siya ng sugar. Ayan, para ma-balance siya. Ayan, I think okay na yan. Tapos lalagyan din natin siya ng salt. So lahat ng mga pampalasa ilalagay na natin dito. So huwag nyo na masyadong damihan yung asin. And i-mix lang natin siya. Yung color niya ngayon parang yung sa Chowking na. So later mag-add tayo ng slurry para lumapot siya. And gigisahin lang natin ito sa bawang, sa garlic, and last natin ilalagay yung red bell pepper. So later, tikman natin. Hindi na kukuruan na rin. Lulutuin pa to. So right now, magigisa na tayo ng garlic and onion. Tapos yun na yun, basta kailangan malapot siya para masarap. Tapos tikman-tikman nyo lang kung anong kulang. Dahil kami ay dito ay lahat kami ay gutom na.
So, I'm super excited kumain. So, babalikan ko na lang kayo pagluto ng ating chicken sweet and sour. So, luto ng ating chicken sweet and sour. So, ito siya. Super sarap niya, guys. Natikman ko na siya. So, papatikita ko sa inyo. Sundan nyo lang yung step ko, I swear. So, ganyan yung itsura niya. Ay, gagi, nalaglag. So, ganyan yung itsura niya. So, tikman natin sa kanin. Wait, kilaw! Guys, nilagay ko yung pineapple sa dulo, ah. Ang sarap. Nagbe-blend yung asim, yung alat, lahat, tamis. Perfect. Sarap siya lalo pag may pineapple, guys. Ang sarap. Oh, pwede ito ano ba? Ay, hindi pa nakpatay. Gagi, kaya pala ano. Asan ang service po? Tikman ko yung luto ni Bunso, kung ano talaga ang gusto niyang lasa. Masarap. Nakakagutom. Sarap. First time kasi natin magulam ng ganito. Ayun tayo.